Magandang oras mga ka-art lover, mga ka-good news, mga kababayan. Merong kasabihan na birds with the same feather will flock together. Sabi naman ng aking lula, tell me who your friends are and I tell you who you are. Ganito ang nangyayari ngayon dito sa ating episode. Digong ay sinasabing nakikinabang din pala sa mga pastorals. Narito ang ulat galing sa ating headline news. Alam niyo po bang nakaambang ngayon ang isang investigasyon na gagawin ng PNP laban nga sa dating Pangulong Duterte? Ito, pakinggan ninyo itong balitang ito mga kababayan. Iniimbestigahan na rin ng PNP ang mga lumalabas na impormasyong inaalok umano ni Kibuloy ang ilang babaeng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa mga taong malalapit sa kanya. Kabilang daw dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. This is a very serious allegation. We are now in the process of documenting all these allegations at nakahanda po tayong sampahan ng kaso ang sino man na sa tingin natin ay lumabag sa batas po, regardless kung sino pa po ito. So ngayon sabi nga ng PNP, kapag itong aligasyon na ito napatunayan na totoo, pati po si former President Duterte is pwede pong makasuhan ng qualified human trafficking na isang non-bailable na kaso. At pwede po siyang mabulok o pwedeng mabulok ang dating Pangulo sa kulungan pag ito'y napatunayan. Ibinunyag ng isang dating membro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na kabilang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y pastoral o ang mga taong nakikinabang rin sa human trafficking ng mga biktima ni Pastor Apollo Kibuloy. Teka, sandali lang mga ka-good news. Maniniwala ba kayo dito na pati si Digong, kung usapang lalaki ay pwede, di ba? Wala na naman hindi naman si Digong public official ngayon, di ba? Hindi naman siya presidente, so pwedeng mag-happy-happy din, di ba? At tell me who your friends are, I tell you who you are. Mga ibon na magkatulad ng balahibo ay magkasama-sama. Diba? Pero hindi tayo diyan na reaction video lang ito. Tungkol ito sa itong pinalabas ng ibang mga news at mga vlogger na ito yung pumuputok ngayon Sumasabog mismo sa mukha ni Tatay Digong itong issue na ito. Naku. Hindi na yata makukulong yan kasi 80 anyos na yan. Iba na lang siguro ang pataw diyan kasi hindi na yata makukulong ang sobrang tanda na tao. Okay, patuloy tayo sa video. Ayon pa rito, ang yaman at blessings umano na mayroon ng pastor ay ibinabahagi niya sa mga taong malalapit dito, kabilang na ang dating Pangulo. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bulyas. Itong information na ito na inaalok sa mga very close friends lang ni Kibuloy, no? Like for example, dating Pangulong Duterte, inaalok kung sino yung meron silang gugustuhan na isa sa mga pastoral ay binibigay ni Kibuloy. Aba, at hindi lang naman si Kibuloy, si Digong ang pumupunta diyan, di ba? Pumupunta palagi diyan si Bungo, Robin Padilla, at iba pang mga politiko na nagipagkaibigan kay Kibuloy para sa suporta. At meron ding bahay diyan na sarili daw regalo ni Kibuloy kay Digong, ay pinagawan ito ng isang bahay diyan sa KOJC compound. Kaya pwede, pero hindi ako nagsabi niyan pero pwede, mayroong possibility kasi palibhasa lalaki, di ba? Kapag lalaki, ganyan talaga yan. Okay, so ito talagang pinasabog ni Arlene Stone ito. Ito ngayon ang hot issue tungkol sa dating presidenteng Digong na sabi nila ay magkasama daw ngayon, isusunod daw sa sa pagkulong, kaya pwedeng magkasama ang dalawa para masarap ang kwentuhan sa selda. Okay, patuloy tayo dito sa ating whistleblower, Arlene Stone. At ganon? Sa iba pa ng mga close-in friends ni Kibuloy na nasa kapangyarihan. Ito ang isiniwalat ng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si Arlene Stone. Sa eksklusibong panayam ng DZRH, ipinaliwanag ni Stone na tumutukoy ang pastoral sa mga miyembro ng KOJC na mayroong physical relationship kay Apollo Kibuloy. Dagdag pa ni Stone, galing mismo sa leader ng KOJC na anuman
naman ang kanyang blessings ay ibabahagi niya ito sa kanyang malalapit na kaibigan, kabilang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. But as far as I know, pagdating sa mga pastoral, ganun din kung sino yung magugustuhan ni Duterte o ni dating Pangulo doon sa circle na yon ay binibigay. Sinubukang kunin ng DZRH ang komento ng kampo ni Kibuloy at ni dating Pangulong Duterte pero wala pang tugon hanggang sa kasalukuyan sina Attorney Israelito Torion at si dating Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo. Samantala sinabi naman sa DZRH... Sandali lang. Balik tayo dito kay Panelo. Itong si Panelo ay pahamak din to eh. Di ba merong nasabi siya na maraming nag-comment, gumagawa ng vlog tungkol kay Panelo na nabigkas niya ng aksidenteng nabigkas na si Duterte daw ay talagang pinalibutan ng mga magagandang babae. Saan kaya yan? Kaya aksidenteng nabigkas. Kaya naikabit yun dito sa issue na ito yung pumapalibot sa kanila na magagandang mga babae. Itong pastorals ni Apolinario Kibuloy. Ako, talaga naman, oo. Counsel Salvador Panelo. Samantala sinabi naman sa DZRH ng Legal Counsel ng SMNI na si Attorney Mark Tolentino na hindi mo na magkokomento ang panig ng KOJC sa anumang issue. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At kung hindi magbigay ng komento, ibig sabihin silent. Silent means yes. Ganyan yan. Parang acceptance of guilty. Pero comment nyo na lang ang inyong mga saloobin, mga ka-good news, mga ka-art lover sa ating comment section down below. Kayo ba'y maniniwala na talagang gumagamit si Digong ng mga pastorals na binigay ni Kibuloy? Okay, comment nyo lang sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na hanggang sa muli. Mga giliw na ka-art lover, kababayan, ako'y magpaalam. God bless us all at ingat kayong lahat.